Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Linawin natin, nagpalabas na po ng press release ng statement yung kampo ni Martin Romualdez after na magpa-press con si Ombudsman Boying Rimulya kahapon at sinabing naganda na sila ng plunder case laban kay Martin pati si Chis Escudero. May relasyon sa flood control scandal. Plunder daw yung kanilang inihahandang kaso. So ito yung statement na pinalabas ng abogado ni Martin as published ng GMA. Sabi diyan, statement of Attorney Adi Fardo, lawyer, spokesperson of late Representative Martin G. Romualdez. We have taken note of news reports regarding the alleged preparation of a complaint involving Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. To be clear, sabi niya, this refers only to a reported preparation of a complaint. There is no filed case, no finding of probable cause, and no determination of liability as of this time. Kasi siguradong aatake na naman po yung mga DDS influencers na puro sinungaling. Papakalat na naman po ng mga propaganda using the statement ng Ombudsman. Naganda pa man lang po, wala pang kasong final. We respect the processes of the Office of the Ombudsman and will fully cooperate if and when a formal proceeding is initiated. So ito yung pagkakaiba, mga kababayan ni Martin. Una, ang abogado niya isa lang. Hindi tulad ni Sara, 25 yung abogado. Dito si Atty. Adi Fardo lang, mga kababayan. Abogado niya at saka spokesman. Si Martin abogado din eh. Tulad ni Sara, kaya lang bright si Martin. Kaya hindi niya kailangan ng isang batalyon, mga kababayan, na abogado. Tama na siya tapos isa mga abogado kasi para hindi naman siya madistract sa kanyang trabaho sa Congress. Pero si Sara, 25. Alatang guilty. At ready si Martin na harapin ito, mga kababayan. Nire-respeto niya yung proseso. Si Sara, puro technicality. We trust that the Ombudsman will fully adhere to the circular that they instituted and signed as then Secretary of the Department of Justice, that DOJ prosecutors should only pursue cases with reasonable certainty of conviction. O tingnan natin kung may reasonable certainty of conviction. Kasi nagre-ready pa lang. We want to emphasize that to date, there is no evidence linking Representative Romualdez to any ghost and substandard projects pertaining to the flood control issue. We remain confident that these matters will be resolved based on evidence and due process, not politics or speculation. Kaya ito pinag-usapan natin, mga kababayan, ngayon. Kasi siyempre, gagamitin din itong armas laban kay Martin Romualdez kasi talagang pinag-iinitan po si Martin. O, diba? Si Martin talaga yung target para isunod yung ating Pangulo. Yun ang sistema ng mga propaganda, mga kababayan, ng kampo ni Sara Duterte. So makikita natin dito, mga kababayan, propaganda, hindi man po ostisya. Ang totoong larawan ng issue laban po kay Martin Romualdez. Kaya dapat malaman natin yung tamang prinsipyo sa usapin ng paratang laban po kay Martin Romualdez. May isang malinaw na prinsipyo na dapat nating tandaan. Kapag may reklamo, dapat po may kaso. Kapag may kaso, dapat may ebidensya. Kapag may ebidensya, dapat may matibay po na basihan ng pagkakasala. Tama po. Pero sa kasong ito po, malinaw yung sitwasyon. May ulat tulad ng lumabas kahapon, pero wala pang formal na kaso. May ingay pero walang probable cause.
May paratang pero walang napatunayang kasalanan. So dito mga kababayan, pumapasok yung tanong. Kung may basihan talaga, bakit hanggang paganda pa lang ng reklamo? Naganda pa lang daw. Tama. After how many months na po yung lumipas, naganda pa lang? O di ba, mga kababayan? So preparation pa lang, mga kababayan, hindi pa kaso. Tulad ng sinabi ni Attorney Adi Fardo, spokesman ni Martin Romualdez. So unang dapat nating linawin, mga kababayan, ang lumabas ay ulat pa lamang ng paghahanda ng reklamo. Wala pa pong naisasampa na kaso sa Office of the Ombudsman. Wala pang findings ng probable cause. Wala pang desisyon o hatol. So sa madaling salita, ito ay nasa antas pa lamang mga kababayan ng diskusyon at proseso. Hindi po ng adjudication. Dagdag pa mga kababayan, maging yung ICI. Malinaw po na nagsabi sa kanilang referral ay issued without finding or conclusion of guilt or liability. Ito yung malinaw na statement ng ICI mismo. Walang finding of guilt or liability laban kay Martin Romualdez after na sila magsagawa ng investigasyon. O, di ba, mga kababayan? So, ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, walang napatunayan, walang hinatulan, walang direktang ebidensya na nakita po yung ICI laban kay Martin Romualdez. So, sa standard mga kababayan ng Ombudsman, dapat hindi haka-haka. Hindi po pwedeng haka-haka lang. Puro haka-haka. O, di ba? So, binigyan nga diin ng kampo ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado ang napaka-importanting prinsipyo. Ang Office of the Ombudsman ay dapat lang na magsampa ng kaso kung may reasonable certainty of conviction. Reasonable certainty of conviction. Itong prinsipyong ito, mismong si Boyeng Rimulya nung nagsabi, nung DOJ Secretary pa siya. O, di ba? So, ang ibig sabihin, hindi po sapat yung paratang lang. Hindi po sapat yung hinala. Hindi po sapat yung fishing expedition. Kailangan po yung matibay na ebidensya. Dapat malinaw yung accountability. May accountability ba talaga si Martin Romualdez? At siyempre, malakas na conviction po sa korte. Yon. Ngayon, kung wala pong ganyan, tiwala po tayo na hindi uusad yung kaso. So, doon po mga kababayan sa flood control allegations, nandun yung mga big pronouncements, mga malalaking salita. Ang problema, walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Wala nga siyang pirma sa BICAM. Tama? So, isa mga kababayan sa pinakamabigat na paratang ay tungkol sa flood control projects. Pero nakikita natin hanggang ngayon, wala man pong direktang dokumento na nag-uugnay kay Martin Romualdez sa mga tinatawag po na ghost projects. Walang ebidensya, mga kababayan, ng substandard implementation na nakaangkla sa kanya mismo. Ito ay nananatiling general accusations lang na wala pong specific na pruweba. Di ba, mga kababayan, may naalala kayo? Wala, di ba? At naalala ninyo, kinumpirma mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos noon na si Romualdez ay hindi kabilang sa listahan. Sa anumang listahan na direkta pong may kinalaman sa flood control anomalies. Sa isang interview, mga kababayan. At mismong si Senador Ping Lacson, Chairman Committee on Blue Ribbon Committee,
Nakilalang maigpit laban sa paggamit ng pork barrel ang nagkumpirma noong January pa lang, mga kababayan, na wala siyang nakitang ebidensya na nag-uugnay kay dating Speaker Martin Romualdez sa sinasabing anomalya sa flood control. So sa reality check, mga kababayan, ang paratang na walang ebidensya ay nagiging katotohanan kahit paulit-ulit na sabihin. Wala pong smoking gun laban kay Martin Romualdez kahit po sa sa report ng ICI. By the way, ibigay ko muna sa inyo yung report sa mismong podcast ng ating Pangulong Bongbong Marcos. As published by Inquirer noong September 9, 2025, sabi dyan, Marcos comments on Romualdez being linked to infra kickback mesh. Naalala ninyo itong podcast niya, mga kababayan? Yan ang sabi dyan. President Ferdinand Marcos Jr. on Tuesday stressed that while name dropping is not a crime, using another person's name to still constitutes one. This was his response to allegations made by contractor couple Pacifico Curly Discaya and si Sara Discaya, who claimed that the name of House Speaker Martin Romualdez Marcos cousin was being used to obtain commissions from infrastructure projects. In a sit-down interview with the media, Marcos was asked about the couple's accusations. We will have to look. If it is true, then there's really a problem because it was indeed ordered, said Marcos in Filipino. Sabi ng ating Pangulo, if it is true niya, then it is true. But if it's just hearsay or mere speculation, we will also show that it's nothing more than speculation. But we cannot come to any conclusion yet now. Wala pa yung Investigative Independent Commission. O ngayon, in-invite ng ICI Martin at sa kanilang referral sa ombudsman, walang findings of guilt yung ICI kay Martin Romualdez. Di ba, mga kababayan? O ito naman yung statement ni Ping Lacson, January 12, 2026. To House Representatives Back Lacson, no evidence linking Romualdez to flood control mess. Yan yung statement, mga kababayan, ni Lanao del Sur, 1st District Representative Sia Alonto Adjong and Deputy Speaker Ronaldo Pono. The lawmaker also cited Lacson's statement that no witness had directly implicated Romualdez except Orly Gutesa, the whistleblower floated by Senator Rodante Marcoleta. Gutesa's testimony remains unsubstantiated and he failed to appear before the DOJ, the Office of the Ombudsman, or the ICI to affirm his claims under oath. After nabanggitin yung pangalan ni Martin Romualdez, in-invite ng DOJ, nagtago na. Alata na planted po, mga kababayan. Di ba? Para siraan si Martin Romualdez. Ito sabi din ni Congressman Abante. Again, Lacson says there's no evidence versus Romualdez. Senate Pro Tempore Ping Lacson has underscored this time in a Senate Blue Ribbon Committee hearing, the lack of proof linking former House Speaker, late 1st District Representative Martin Romualdez to anomalous flood control projects. Pilit lang nilang dinidiin si Martin Romualdez sa mga kwento sa media. Malinaw na propaganda, mga kababayan. Si Martin po, hindi man kasama sa BICAM. So wala siyang direktang partisipasyon, mga kababayan. So ang pangunahing negotiator po sa BICAM, si dating Senate President, Chis Escudero. So kasama to sa minention na binubo yung kaso daw, plunder case, sabi ni Boying Rimulya kahapon. Si Chis Escudero tapos si Martin. Si Chis Escudero, maniwala pa tayo na talagang may direkta, may mga ebidensya laban sa nga niya. At direkta siyang nilink ni Yosek Bernardo.
Ang pangunahing negotiator po, si Chis tapos si Saldico, Chairman Committee, Appropriations Committee ng Congress. At si nahuli kam, mga kababayan, si Chis Escudero, 2 beses, not once but twice, pumunta doon sa Congress. Ano yung sadya niya doon? Tama? So ang ibig sabihin nito mga kababayan, si Martin Romualdez po walang direktang partisipasyon sa final adjustment ng budget. Hindi po siya involved sa detalye ng allocations na pinupuna. Kaya ang direkta pong pag-uugnay sa kanya sa budget anomalies, malinaw po mga kababayan, walang factual foundation. At siya po handang makipagtulungan sa investigasyon. Hindi siya nagtatago. So sa alip na umiwas, nakita ninyo yung statement ng kanyang abogado, handa daw na makipagtulungan si Martin Romualdez sa proseso ng ombudsman. Bukas sa anumang formal investigation, sabi ni Attorney Adi Fajardo. So ito yung tanda ng posisyon mga kababayan na si Martin may kumpiyansa siya sa sariling record. Madaling sabi, wala siyang tinatago. Handa siyang dumaan sa due process. Tama po. Hindi tulad ni Sara, umiiwas sa due process. Si Saldico tumakas. Si Martin nandito po. Ready siya to face the music, ika nga. Simple logic po, mga kababayan. Ang taong may sala, umiiwas at nagtatago. Ang taong malinis, humaharap sa investigasyon. Ebidensya dapat, mga kababayan, hindi yung puro politika lang. So dito po, mga kababayan, nagiging malinaw ang tunay na issue. Ang mga ulat na wala pong kasamang kaso, nagiging instrumento siya ng political narrative. Ang media exposure ay nagiging kapalit ng legal process. Yung mga espekulasyon ay pinapasa bilang katotohanan. Pero sa ating batas, mga kababayan, yung mga opinion ay hindi po yan ebidensya. Ang paratang ay hindi po siya hatol. Ang ingay, hindi po siya katotohanan. So kung seryoso po yung akusasyon, dapat may kaso na noon pa. Dapat may nakita ng ebidensya kasi matagal na yung investigasyon. So dapat may paninindigan po sa ilalim ng panunumpa. Kasi kung wala, nananatili lang itong ingay sa politika, political noise. So ngayon, isuma natin, pagsamasamahin natin ang kwento. Walang formal na kasong naisampa. Walang finding of guilt sa ICI. Walang probable cause na nailatag. Walang direktang ebidensya sa flood control allegations. Hindi po kasama sa BICAM si Martin Romualdez. Wala yung pangalan niya doon, wala nga siyang pirma. Si Chis mayroon. Taga si Saldico, kasi chairman. Si Chis, dapat hindi man siya kasama, sinama niya yung kanyang sarili at may pirma. At kinimpirma mismo ng ating Pangulo, wala sa listahan si Martin ng may mga anomalya. Ang referral ng ICI ay procedural, hindi hatol. So ito po ay nagpapakita ng isang bagay. Wala pong legal na basihan yung mga paratang kay Martin Romualdez. Yung malinaw po, lumabalabas dito sa mga kwentong ito. So ang tunay na tanong, kung may matibay na kaso po, bakit wala pa sa korte? Tagal na ng investigasyon, di ba? Bakit wala pang ebidensya na nailalatag? Bakit puro ulat lang, walang aksyon? So kung may ebidensya po, tama lang, iharap sa ombudsman. Kung may kaso, patunayan sa korte ni Martin Romualdez na malinis nga siya. Pero po, kung puro paratang lang, hindi yan po ustisya. Kundi ingay lamang mga kababayan na naisasamantala ng politika sa Pilipinas. Tama, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova.
We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mayan po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan ninyo itong cancer patient, mga kababayan. Cancer-free na po siya ngayon. Si Yulitan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa anak kong architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, mga kababayan. Pwede kayong manood sa kanya, 7 o'clock in the evening every Sunday, Philippine time. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, dumiretso na lang kayo dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.